4241. Biglang nabuhay muli ang liwanag ng Acme. Ang liwanag ng Acme ay lumabas sa manipis na hangin at pinunasan ang ilang mga nilalang bago pa man sila makapag-react dito. Matapos mawala ang liwanag ng Acme sa kanila, nawala ito sa kawalan. Ilang nilalang ang walang awa na inalis sa isang maikling sandali. Kailangan na nating umalis dito. The light of Acme developed a mind of his own, how frightening. Maraming mga powerhouse ang na-freeze sa pagkabigla. Maging ang isang malakas na magsasaka tulad ni Deshawn ay nabagabag at nagmamadaling inutusan ang kanyang mga miyembro ng grupo na umatras. Nasa ibang isla si James at pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang paligid. Bihasa siya sa space path at ay visualize ang espasyo sa paligid niya. Matapos i-scan ang lugar ng ilang sandali, nakita ni James ang liwanag ng Acme na nakatago sa isang hindi nakikitang espasyo, tahimik na papalapit sa isa sa mga grupo. May nakilala si James sa loob ng grupo, si Princess Leilani mula sa Angel Race. Swoosh! Pinunit ng liwanag ng Acme ang kawalan at humarap kay Leilani, na nagbabalak na lipulin ang kanyang buong grupo. Mabilis na lumapit sa kanila si James at pumwesto sa harapan ng grupo ni Leilani bago dumaong ang liwanag ng atake ni Acme. Agad niyang ginamit ang kanyang space power para i-neutralize ang light of Acme's assault. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa kanyang palad. Nagsanib ang mga inscription upang lumikha ng isang malakas na formation ng silang. Para bang nakadama ang liwanag ng Acme, mabilis itong tumakas nang mapigil ang pananambang sa grupo. Gayunpaman, si James ay bihasa sa space path at time path. Naisara na niya ang bawat isa sa mga ruta ng pagtakas ng liwanag ng Acme, na iniwang wala itong matakasan. Ang katawan ni James ay nag-teleport sa paligid ng lugar, at patuloy na naglalabas ng pambihirang kapangyarihan upang palakasin ang Porma Sion. Dahil nakatagpo siya ng Light of Acme dati, alam niya kung gaano ito kalakas at alam na niya kung paano ito haharapin. Sa isang iglap lang, nag-set up si James ng multi-layered formation. Ang nakabulag na liwanag ng Acme ay tinatakan ng direkta sa itaas ng kalaliman. Nang makumplito ni James ang Porma Sion, biglang napagtanto ni Leilani ang nangyari at mabilis na humakbang sa malayo. Napatingin siya sa mahinhin na liwanag ng Acme. Namutla ang mukha niya, hindi na tuluyang makabawi sa gulat. Bagamat naipit ni James ang liwanag ng Acme, ito ay napakalakas at nagawang makawala sa Porma Sion ni James. Boom! Ang silang formation na itinayo ni James ay sumabog, na nagpakawala ng mapangwasak na shockwave sa paligid. Tinamaan ng puwersa si James at napadpad. Mabilis niyang ginamit ang space path para maiwasan ang mga natitirang shockwave. Hindi gaanong pinalad ang ilang nilalang sa lugar at natama ng puwersa na nagresulta sa maraming nasawi. Galit na sigaw ni James. Damn it! Pinagmasdan niya ang nakapalibot na espasyo, sinusubukang hanapin ang liwanag ng Acme. Gayunpaman, ang liwanag ng Acme ay tila natuto ng leksyon nito at nawala ng walang bakas. Lumingalinga si James sa paligid, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Maraming buhay ang nawala, at marami pang iba ang nasugatan. Ang liwanag ng ganting atake ni Acme laban sa Porma Sion ay nagdulot ng hindi bababa sa 100 casualty. Sa kabila ng nakaligtas, marami sa mga nilalang ang nasaktan. Humarap si James kay Yenta sa sumunod na sandali. Inactivate niya ang kanyang life path, at ang life power ay dumaloy sa kanyang katawan, mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat. Nagtataka na tumingin sa kanya si Yenta at nagtanong, anong nangyari? Lumapit din sa kanya si Leilani at nagpasalamat, salamat Mr. Dalibor. Ngayon lang ako namatay kung hindi dahil sa iyo. Salamat sa pagligtas sa amin. Ang mga miyembro ng grupo ni Leilani ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay James. James gave Leilani a once-over and smiled teasingly, I just couldn't bear letting a beautiful woman like you die so easily. After the conference, I'll visit the Angel Race and ask for your hand in marriage so you can be 1 nanogram aking mga mahal na babae. Maganda ang impresyon ni Leilani kay James, ngunit agad na nagdilim ang mukha nito sa kanyang masungit na pananalita.
Kahit na hindi nasisiyahan sa kanyang mga salita, hindi siya nakipagtalo sa kanya dahil iniligtas nga niya ang kanyang buhay. Kabanata 4242. Walang inaasahan na bigla silang ililigtas ni James. Marami pang buhay ang mawawala kung pipiliin niyang huwag makialam. Dahil tournament ito, mas malaki ang tsansa ni James na manalo kung kakaunti ang kalaban. Ang atensyon ng lahat ay kay James, sinusubukang malaman kung ano ang iniisip niya. Iniligtas ba niya talaga sila dahil kay Prinsesa Leilani? Habang inaalam ang kanyang intensyon, ang lahat ay humanga din kay James. Lakas! Ang liwanag ng Acme ay nabuo pagkatapos ng pagkamatay ng isang tao na hindi bababa sa isang Terra Acmin. Kahit na ang isang powerhouse tulad ni Deshawn ay pinilit na tumakas upang mabuhay. Gayunpaman, hindi ipinagdiwang ni James na nagawa niyang pansamantalang i-seal ang Light of Acme. Sa halip, siya ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon at nag-aalala tungkol sa kung paano ang liwanag ng Acme ay tila nagkaroon ng damdamin. Marahil ay napino na ang liwanag ng Acme at ginagamit ng ibang nilalang bilang sandata. Ang posibilidad ay lumitaw sa isip ni James, at sa sandaling naisip niya ang tungkol sa pagbuo, lubos niyang naramdaman na ang lahat ay isang pagsasabwatan. Hindi lamang sanay si James sa iba't ibang landas ng langit at lupa, ngunit mayroon din siyang mahusay na intuition. Tumingin siya sa nabubuhay na nilalang at nagtanong, ano ang naisip ng lahat tungkol sa liwanag ng Acme? Marami sa mga nilalang ang hindi makaisip ng sagot sa kanyang tanong. Anong ibig mong sabihin? It's just a light of Acme. Ano pa bang sasabihin? May napansin ka bang kakaiba? Nagpalitan ng nagtatakang tingin ang mga nilalang, hindi sigurado kung bakit kakaibang tanong ang itatanong ni James. Napatingin si James kay Deshawn. Sa ibabaw, si Deshawn ang pinakamalakas na individual na naruroon. Siya ang una sa Chaos Rankings Gold Rank na nagdetalye ng mga ranggo ng lahat ng Quasi-Acmins. Ang kanyang pwesto sa tuktok ng Gold Rank ay nangangahulugan na siya ang pinakamalakas na Quasi-Acmin sa paligid. Bakit ka nakatingin sa akin? Bahagyang natigilan si Deshawn. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Deshawn, sa totoo lang, parang kakaiba. Tumingin sa kanya si James, naghihintay ng paliwanag. Ipinagpatuloy ni Deshawn, na nagsasabing, sa normal na mga pangyayari, ang isang liwanag ng Acme ay hindi umaatake sa mga buhay na nilalang, ni hindi ito lalapit sa amin ng walang ingat. Gayunpaman, ang liwanag ng Acme ngayon ay tila may kamalayan sa sarili at aktibong hinahabol kami. Alam pa nito kung paano magtago sa loob ng kalawakan at tangkaing tambangan kami. Parang may kumokontrol dito. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng lahat sa sinabi niya. Imposible yan, di ba? Sino ang posibleng kumokontrol sa isang Light of Acme? Oo, huwag mo kaming takutin. Nawala ang liwanag ng Acme kanina. Nagtatago pa kaya ito at naghihintay ng pagkakataong umatake. Marami sa mga nilalang ang agad na nagbabantay. Tumingin si James kay Deshawn at pinuri siya, sinabing, tulad ng inaasahan mula sa nangungunang cultivator ng Gold Rank, maganda ang iyong pagsusuri. Tumingin si Deshawn kay James at nagtanong, may napansin ka rin bang abnormal? Pinagmasdan ni James ang paligid, sinusubukang maramdaman ang liwanag ng Acme na nawala. Sabay dahan-daw ang tumango at sinabing, mula nang pumasok ako sa Sky Islands, parang may mali. Nagtataka, nagtanong si Yenta, ano ang ibig mong sabihin na may mali? Na-curious din si Leilani sa implikasyon niya. Isang gwapong binata ang ngumisi at sinabing, you're overthinking things, Wyatt. What could be wrong with this place? Napatingin si James sa nilalang na nagsalita, ito ay isang binata mula sa Soul Race. Ang lalaking nakipagtalo kay James ay anak ng patriarch ng Soul Race, si Aiden Habets. Siya ay pumangalawa sa Gold Rank ng Chaos Rankang at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Hindi pinansin ni James si Aiden at tumingin sa ibang naruroon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, bago kami pumasok sa Sky Islands, hindi ko naramdaman ang presensya ng isang pormasayon dito, ngunit sa sandaling pumasok ako sa Sky Islands, isang pormasayon ang biglang na-set up sa paligid namin. Ito ay may kakayahang paalang bisa ang divine sense of powerful creatures. Ibig sabihin, walang ideya ang mga powerhouse sa labas kung ano ang nangyayari dito.
Kung mamamatay tayong lahat dito, walang sinuman sa labas ang makakaalam nito. Naninigas ang ekspresyon ni Deshawn, at nagtanong siya, sinasabi mo bang may nagtatangkang pumatay sa ating lahat dito? Marahang umiling si James. I'm not sure, but it's highly possible, considering our recent circumstances. May nakapagpino na ng Light of Acme na lumitaw kanina. Hindi na ito ordinaryong Light of Acme kundi isang makapangyarihang sandata. Ang hinuha ni James ay natakot sa marami sa mga nilalang na naroroon. Naglapitan ang iba't ibang koponan sa isa't isa baka sakaling lumitaw muli ang liwanag ng Acme upang atakihin sila. Maging si Aiden na hindi naman mahilig kay James ay hindi rin maiwasang mapakunot ang noo sa mungkahi. Matapos maingat na isaalang-alang ang mga salita, nadama niya na ang mga pagpapalagay ni James ay medyo makatwiran. Tinanong ni Deshawn, sino sa palagay mo ang nagtatangkang pumatay sa atin, Wyatt? Ito ay isang engranding kumperensya sa Greater Realms. Napakalaking panganib na maalis tayo. Nasa isip na ni James ang posibleng salarin ng Dooms. Sa tuwing ito ay isang pagsasabwatan, tiyak na may kinalaman ito sa Dooms. Bukod kay Dolph, may kapangyarihan din si Yori na isagawa ang detalyadong pamamaraan na ito. Dahil kasalukuyang nagpapanggap siya bilang si Wyatt, imposibleng si Dolph ang nasa likod nito at nakipagsabwatan para saktan ang kanyang anak. Iyon ay tumutukoy kay Yori bilang susunod na sospek. Gayunpaman, hindi maisip ni James kung bakit ginawa ni Yori ang balangkas na ito. Ito ay teorya lamang pagkatapos ng lahat at hindi rin matiyak ni James. Let me try to divine the answer. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa kanyang palad. Ang mga inscription ay natipon upang bumuo ng isang misteryoso at malalim na pattern ng extrapolation. Patuloy na minamanipula ni James ang extrapolation pattern, sinusubukang malaman kung ang lahat ng nangyari ay isang scheme at kung sino ang utak sa likod nito. Mabilis na nagbago ang pattern ng extrapolation, at ang mga inscription ay sumailalim sa daan-daang milyong pagbabago sa loob lamang ng maikling sandali. Bagamat ilang nilalang ang nagsagawa ng extrapolation path, hindi nila maintindihan ang pattern ng extrapolation ni James. Kahit na ang iilan na nakakaintindi nito, hindi nila nakasabay sa proseso ng pagbabawas ni James. Boom! After 10 seconds, biglang sumabog ang extrapolation pattern sa harap ni James. Isang malakas na puwersa ang agad na tumakas patungo kay James, na nag-iwan sa kanya ng pagkakataong makatakas. Dahil hindi siya nakaiwas sa oras, nataman siya sa dibdib at napasandal sa lakas. Isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib, at siya ay natamba habang nagsusuka ng dugo. Ayos ka lang ba? Mabilis na sumulpot si Leilani sa likod ni James para saluhin siya. Gayunpaman, ang backlash mula sa extrapolation pattern ay napakalakas. Nang mahawakan niya si James ay agad siyang napaalis. Nagkaroon ng mga sugat sa buong katawan niya, at muntik na siyang mamatay. Napasabog si James ng malayuan bago niya tuluyang na-neutralize ang puwersa. Nagpakita siya sa harap ng maraming nilalang sa susunod na sandali. Samantala, si Leilani ay nasa isang lotus position na sa lupa, sinusubukang ayusin ang kanyang mga sugat. Napatingin ang lahat kay James, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Bahagyang umiling si James at sinabing, wala akong maisip. Dalawa lang ang posibilidad. Isa, lahat ng ito ay isang engranding pakana, at ang utak ay masyadong makapangyarihan, o hindi ito isang engranding pakana, at ang mga ito ay mga labi mula sa Sky Burial Age. Sa kasamaang palad, imposible para sa akin na mag-extrapolate ng mga bagay na may kaugnayan sa Sky Burial Age sa aking cultivation rank. Nagtataka, tanong ni Yenta, alin sa mga ito ang mas malamang? Napakamot ng ulo si James. Sa totoo lang, nadama niya na ang posibilidad na ito ay utak ng isang Doom ay medyo mataas. Naisip niya, nag-iisip kung dapat niyang sabihin ang totoo at ibaling ang iba't ibang lahi na ito laban sa Dooms o itago ito sa kanyang sarili at gabayan silang lahat sa kaligtasan. Para mahalin niya ang kanyang sarili sa kanila. Kabanata 4244. Seryoso ang mukha ni James habang inaayos ang lahat ng impormasyon. Maaaring baguhin ng buong pagsubok ang status quo ng Greater Realms.
Kung si Yori ang nasa likod ng buong balangkas na ito at inilantad siya ni James, kung gayon ang iba pang mga pangunahing lahi ay uusigin si Yori. Ito ay maaaring magsanhi kay Yori na umalis sa Dooms at maging pampublikong kaaway na numero 1 sa Greater Realms. Gayunpaman, kasalukuyang kinakatawan ni Yori ang Dooms. Kung pipigilan ni James ang kanyang dila, ang buong Doom race ay magiging target ng Greater Realm enmity. Sa kabila nito, magkakaroon pa rin ng maraming impluwensya si Yori sa loob ng Doom race, na magiging mahirap para kay James na gamitin ang kanyang autoridad. Kung hindi niya makontrol ang Dooms, hindi niya matutulungan ang human race. Kailangan niya ang Greater Realms na magulo at ang karapatang magsalita sa Dooms. Kung maaari, gusto rin ni James na i-sway ang ibang lahi. Napatingin si James sa lahat ng nasa paligid niya. Ang mga naruroon ay mula sa mga pangunahing lahi sa loob ng Greater Realms at pawang mga haligi sa hinaharap ng kani-kanilang mga komunidad. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si James. Napatingin ang lahat kay James na naghihintay ng sagot niya. Huminga ng malalim si James, kunwari ay nalilito sa sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya, talagang mayroon akong mga hinala. Gayunpaman, ang aking mga salita ay maaaring magdulot ng panloob na salungatan sa pagitan ng Dooms kung may sasabihin ako ngayon. Sa kabilang banda, kung itago ko ang aking mga opinyon sa aking sarili, ilalagay ko ang buhay ng lahat. Sa panganib, baka makita din akong kontrabida ng ibang lahi ng Greater Realms. Napatingin si Aiden kay James na nakadisguised as Wyatt. Huwag na kayong magpatalo at humabol. Tumango si James habang nagsasalita, ang komperensya ay inorganisa ng Doom Race. Kaya, ganap nilang kontrolado ang pagpili ng venue ng komperensya. Kung ito ay isang tukana upang patayin ang lahat ng naruroon, mayroon lamang 3 posibleng salarin. Ang una ay ang Grand Patriarch ng aking lahi. Gayunpaman, siya ay nasa loob ng maraming taon at hindi nakikialam sa aming mga gawain. Ang pangalawa ay ang aking ama, ngunit wala siyang dahilan upang patayin ang sinuman dito. Hindi rin malamang na susubukan niya akong saktan. Ang huling posibilidad ay ang Great Elder ng ating lahi, si Yori. Pagkatapos masuri ng mabuti ang mga katotohanan, siya ang may pinakamataas na posibilidad na mastermind ang buong plot. May ilang mga dahilan kung bakit ako nakarating sa conclusion na ito. Una, si Elder Yori ay ginawa upang ipaliwanag ang patuloy na mga tsismis tungkol sa kanya na lihim na nakikipagsabwatan sa human race. Marahil ay talagang nakikipagtulungan siya sa mga tao. Pinaghihinalaan ko na ang kanyang layunin ay makuha ang 10 token at bitawan si Soren Clayman para nakawin ang Blight Omniscience mula sa sangkatauhan. Kung tama ako, malamang na nakapasok na si Elder Yori sa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Bagamat ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path ay mas mahina kaysa sa ranggo ng Kylem Acme, ang ibang mga ranggo sa ibaba ng ranggo ng Kylem Acme ay hindi kayang alisin ang pisikal katawan ng isa na nakarating sa ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Sa pag-aakalang wala akong naintindihan, ang pangunahing layunin niya ay malamang na ang Blight Omniscience. Kung talagang naabot na niya ang 9th stage ng Omniscience Path at nakuha ang Blight Omniscience, magiging invincible siya sa Greater Realms. Maging si Soren mismo ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban kay Elder Yori. Siya ay nakulong sa hindi mabilang na mga taon, at ang kanyang kaluluwa ay nagtiis ng walang katapusang pagdurusa. Kahit na siya ay palayain, kakailanganin niya ng mahabang panahon upang mabawi ang kanyang buong lakas. Sinimulan ni James na ibahagi ang ilan sa kanyang pekeng pagsusuri, na valid lamang sa kondisyon na si Elder Yori ay talagang nagtatrabaho sa human race. Alam na niya na ang Yori na bumisita sa Cloud Race ay aktwal na nakabalat kayo. Gayunpaman, may posibilidad din na sinasamantala ni Yori ang hindi pagkakaunawaan para maghasik ng kaguluhan sa Greater Realms para makuha niya ang 10 token at ang Blight Omniscience mula kay Soren. Matapos marinig ang pagsusuri ni James, ang mga mukha ng lahat ay may mataimtim na ekspresyon. Si James ay nagbigay ng masusing pagtatasa sa sitwasyon, at ito ay sapat na upang kumbonsihin sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung nakapasok na si Yori sa 9th stage ng Omniscience Path, mahirap para sa sinuman sa Greater Realms na patayin siya, kahit na wala siyang Blight Omniscience.
Talaga bang tatanggapin natin ang ating kapalaran at mamamatay dito? Maraming nilalang ang nagpahayag ng kanilang mga iniisip na may mga ekspresyong nag-aalala. Hindi tayo dapat magpanik, lahat. Kabanata 4245. Bilang nangungunang cultivator sa gold rank, umakyat si Deshawn para pakalmayan ang mga naguguluhan na nilalang. Ang aming pangunahing prioridad ay ang humanap ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Hanggat makaalis kami sa Sky Islands at makadaan sa formation, tiyak na mararamdaman ng mga powerhouse sa labas kung ano ang nangyayari sa Ancient Realm. Kung gayon, magiging ligtas kami. Tumabi si James at nanatiling tahimik, naghihintay kay Deshawn na sabihin sa kanila ang kanilang susunod na hakbang. Gusto niyang makuha ang puso ng mga nilalang na naruroon, ngunit nagpa siya na manatili sa kanyang kamay sa ngayon. Napagmasdan na niya ang porma sayon noon pa man. Bagamat hindi ito isang lumang porma sayon, ito ay misteryoso at may mga komplikadong formation inscriptions na nahalo dito. Naniniwala si James na walang sinuman dito ang sapat na malakas na makalusot sa porma sayon. Maging ang mga eksperto mula sa Mount Chaos ay mangangailangan ng mahabang panahon bago nila ito makrack. Gusto ni James na maghintay hanggang sa breaking point ng lahat kapag nawalan na sila ng pag-asa at ideya. Sa sandaling siya ay maging patriarch ng Doom Race, magkakaroon siya ng suporta ng iba't ibang lahi na naruroon. We should go with Deshon's suggestion. Si Deshawn ang pinakamalakas sa gold rank at may alam siya. Dapat ay may ideya siya tungkol sa formation dito. Siguradong masisira niya ito sa lalong madaling panahon. Anong kailangan mo sa amin? Just say the word, Deshawn. Maraming nilalang ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Bagamat napahanga ni James ang lahat sa kanyang lakas, ilang sandali lang ang nakalipas, si Deshawn ay tumayo sa tuktok ng Chaos Rankang. Kaya, marami sa kanila ang bulag na nagtiwala sa kanya sa halip na kay Wyatt. Maraming nilalang ang lumipat sa gilid ni Deshawn. Si Yento lang ang lumapit kay James at tumabi sa kanya. Nakakunot ang noo niyang itinanong, ikaw ang kahalili ng lahi ng Doom at tatayo upang maging patriarch nito sa lalong madaling panahon. Maraming darating na mga pinuno mula sa maraming lahi sa Greater Realms na naruroon. Ngayon na ang pagkakataon mong hikayatin sila sa iyong layunin. Magiging lubhang kapaki-pakinabang kapag ikaw ang pinuno ng Doom Race. Kaya bakit wala kang sinasabi? Sumulyap si James kay Yenta, he never expected to hear these words from her. Ang kanyang pag-uugali ay ginawa ang kanyang pag-angkin na manatili sa kanyang tabi na tila tunay. Si Yenta ay isang napaka-talented na babae at natuwa si James sa kanyang suporta. Malumanay niyang sagot, I don't like drawing attention to myself. If Deshawn can get all of us safely, we should listen to him. Habang nagsasalita ay mapaglarong ngumiti si James at ipinulupot ang braso sa balingkinitang bewang ni Yenta. Napaatras kaagad si Yenta nang maramdaman ang mga kamay nito sa kanya. Bumalatay ang discomfort sa kanyang magandang mukha, na nagpapatunay na hindi siya natutuwa sa mga kilos nito. Gayunpaman, pilit niyang nilunok ang kanyang emosyon at pinahintulutan siyang gawin ang gusto niya matapos isipin ang kasalukuyang kalagayan ng Cloud Race. Marami sa mga nilalang ang nakapansin sa gawin ni James. So, parang totoo ang chismis tungkol sa pagiging babero ni Wyatt. Kumalat ang mga alingawngaw sa Doom Race na nagsasabing kahit na si Wyatt ay may Thousand Paths Holy Body, mas nabighani siya sa magagandang babae. Sinira niya ang marami sa mga babaeng kabilang sa collateral member sa Dooms. Maraming nilalang ang nagpahayag ng kanilang pagkasuklam kay James. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang mga kasamahan ni Yenta. Ngumiti si Yenta ng mariin at huni. I'm side with you now, Wyatt. I leave myself in your capable hands. You'd better protect me. Syempre. Ngumisi si James at sinabing, I promise I'll treat you well. Kapag ako ay naging patriarch ng Doom Race, ibabalik ko ang posisyon ng Cloud Race sa kaharian at papatayin ang sinumang maglalakas loob na magbuhat ng kamay sa iyong mga kamag-anak. Kabanata 4246. Maraming nilalang ang sumang-ayon sa obserbasyon ni James. Nadama nilang lahat na siya ay isang karapat-dapat na kahalili sa Dooms. Gayunpaman, marami sa kanila ang nadama na ang kanyang pag-uugali ay lumampas sa isang linya at nagsimulang hindi siya gusto.
Sa kabila nito, hindi nawala ang ngiti ni Yenta sa kanyang mukha. Nasaksihan na niya ang lakas nito noon at natitiyak niyang makakaligtas siya sa kanyang proteksyon. Ang kanyang suporta ay makakatulong din sa Cloud Race na muling itatag ang sarili nito. Si Leilani naman ay nakasimangot na nakasimangot. She was livid at James. He claimed he would visit the angel race and ask for her hand in marriage just moments ago, but here he was hit on another woman from the Cloud Race. Kahit na hindi siya interesado sa kanya, hindi pa rin siya komportable at nanunuya nang makita siyang nakakapit kay Yenta. Nagtanong ang isa sa mga nilalang, ano ang gagawin natin ngayon, Deshawn? Hindi pinansin ni Deshawn si James at sinabing, let's leave this place first. We should go to the edge of the Sky Islands and see if we can break the formation. Sige. Tara na. I'm sure magiging okay tayo since si Deshawn ang nangunguna sa atin. Maraming nilalang ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon at sumunod kay Deshawn. Nanatiling tahimik si James sa buong diskusyon. Lumapit si Leilani kay James, nagtanong, ano sa palagay mo? Dapat ba tayong pumunta sa gilid ng formation? Nang makalapit si Leilani sa kanya, niyakap siya ni James at sinabing, sumunod na lang tayo sa kanya. Tinanggap ni Yenta ang mga pagsulong ni James, dahil umaasa siya kay James na tutulong sa Cloud Race. Hindi tulad niya, hindi kailangan ni Leilani ang tulong ng Doom Race. Agad niya itong itinulak palayo at sumirit. Please watch your manners, Wyatt. You might have saved me, but I won't stand for this behavior. Ngumisi si James bilang tugon. Hindi na inistorbo ni Deshawn ang sarili kay James na walang tigil na nanliligaw sa mga babae. Agad niyang inutusan ang iba, let's go. Pagkatapos, naglakad siya sa harapan, pinangungunahan ang grupo ng mga nilalang. Samantala, naglakad naman ang grupo ni James sa likod. Mabilis na umalis ang mga nilalang sa lugar kung saan si Deshawn ang nangunguna. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakalabas na mga gilid ng Sky Islands, kung saan matatagpuan ang Porma Sion. Ang pagbuo ay komplikado at nabuo mula sa hindi mabilang na mga misteryosong inscription na patuloy na nagbabago. Isa sa mga nilalang ang naglabas ng mahabang espada at sinubukang salakayin ang Porma Sion. Swoosh! Ang nakasisilaw na sword energy ay bumaril patungo sa Porma Sion. Boom! Nagkaroon ng napakalaking pagsabog, at maraming formation inscription ang nabasag. Isang nakakatakot na puwersa na nalampasan ang lakas ng isang permanence acme na bumaril mula sa formation. Umuwi ang puwersa at tinamaan ang nilalang na umatake sa formation. Bago pa man siya makapag-react, napatumba siya. Dumura siya ng isang subo ng dugo at pagkatapos, bumagsak siya mula sa langit. Bumagsak ang katawan niya sa isang isla at tuluyang nawasak. Sa isang iglap lang, isang isla na mas malaki kaysa sa isang pangunahing planeta ang nawala. Maraming nilalang ang natakot sa sandaling nasaksihan nila ito. Nanginginig sila sa takot at mabilis na napaatras. Ang sugatang nilalang ay mabilis na nailigtas ng isa sa kanyang mga kasamahan. Bagamat nakaligtas siya, nagtamo siya ng matinding pinsala mula sa backlash at nawalan ng kakayahan. Bilasan mo at basagin mo ang formation, Deshawn. Kabanata 4247. Maraming nilalang ang tumingin kay Deshawn ng may pananabik. Titingnan ko. Naglakad si Deshawn patungo sa Porma Sion. Wala siyang nagawa kundi tumayo sa hangganan at pinag-aralan itong mabuti. Ang formation inscriptions na dati nang nabasag ng isa sa mga pag-atake ng nilalang ay napalitan na ng mga bago. Bilang una sa gold rank ng Chaos Rankang, si Deshawn ay bihasa sa iba't ibang path, kabilang ang formation path. Sa kabila nito, hindi niya ma-decode ang Porma Sion kahit na matagal na niyang tinitingnan ito. Hindi niya ito maintindihan, lalo pa ang pag-unawa sa nagbabagong batas ng formation inscriptions. Matapos maglaan ng ilang oras dito, mahinang umiling si Deshawn at sinabing, ito ay isang sinaunang Porma Sion. Hindi ko ito maintindihan ngunit sa palagay ko ito ay isang Porma Sion na nagmula noong pinamunuan ng Space Race ang Greater Realms. Sa katunayan, dahil tayo ay kasalukuyang nasa Ancient Realm, malamang na ito ay mula sa Sky Burial Age sa halip. Nagulat si James na lumingon kay Deshawn. Alam niya ang tungkol sa Sky Burial Age, mas kahanga-hanga siya kaysa sa inaakala ko.
Sambit ni James sa sarili. Ang Sky Burial Age ay bahagi ng malayong nakaraan. Halos walang mga tala ng panahong iyon sa mga sinaunang aklat at iilan lamang sa mga sinaunang powerhouse ang nakakaalam nito. Nalaman lang ito ni James dahil narinig niya ito mula sa Grand Patriarch ng Doom Race, si Hera. Ginamit ni Hera ang Chaos Heavenly Path para malaman ang mga posibilidad at nagkaroon ng kaunting insight. Mukhang may higit pa sa Great Realms kaysa sa nakikita ng mata. Dapat ay may mas maraming hindi kilalang powerhouse na nagtatago pa. Ano ang gagawin natin? Habang buhay na ba tayong makulong dito kung hindi natin masisira ang formation? Huminahon ka. Matatapos ang kompetisyon sa loob ng 30,000 taon. Kung hindi pa tayo aalis noon, ang powerhouse sa Mount Chaos ay papasok sa sinaunang realm, sisirain ang pormasayon na ito, at ililigtas tayo. Tama. Hindi natin masisira ang formation dahil hindi tayo sapat. Pero siguradong masisira ito ng iba sa labas. Pinag-usapan ng ilang nilalang ang sitwasyon. Biglang umihip ang hangin papunta sa kanila. Ang Unos ay hindi kapani-paniwalang malakas, at ilang quasi-akmin ang nawalan ng balanse. Napansin agad ni James ang kakaiba at dali-daling lumingon sa mga kasama niya, may nangyayari. Dali, huddle around me and keep still. 12 nilalang ang lumabas mula sa magulong hangin. Lahat sila ay may itsurang tao at may taas na humigit kumulang 200 sentimetro. Nakasuot sila ng itim na hood, na nakatikip sa kanilang mga ulo. Mayroon din silang mga maskara na katumbas ng 12 zodiac na nakatikip sa kanilang mga mukha. Ang kakaibang grupo ay lumabas sa asol. Nagkaroon sila ng mas asama at nakakatakot na aura, na parang kagapang lang nila palabas ng libingan. Ang kanilang anyo ay sapat na upang kiligin ang isa sa takot. Nang makita ang 12 hindi kilalang nilalang, lahat ay nagtaas ng kanilang mga bantay at naglabas ng kanilang mga sandata. Tinitigan nilang mabuti ang mahiwaga nilang mga kaaway. Sino sila? Wala na dapat ibang naninirahan sa Ancient Realm. Kumusta ang mga nilalang na ito dito? Isa rin ba sila sa mga kalahok ng kompetisyon, o naghihintay sila na tambangan tayo sa Sky Islands? Nakakakilabot ang mga aura nila. Nasa tuktok sila ng Permanence Acme rank. Lahat ay nanigas. Alerto sila nang maramdaman ng malalakas na aura mula sa mga hindi inaasahang bisita. Huminga ng malalim si Deshawn. Wala sila sa tuktok ng Permanence Acme rank. Nasa Quasi-Terra Acme rank sila. Nalampasan na nila ang Permanence Acme rank at malapit na silang maging Terra Acmens. Nang mapagmasdan sila ni Deshawn, bahagya siyang nanginig, at napanganga. Ha! May rank na Quasi-Terra Acme rank. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito dati? Ito ay umiiral. Narinig ko na ang Quasi-Terra Acme rank ay isang espesyal na ranggo. Ito ay naa-access lamang ng mga prodigy. Ang mga normal na cultivator, sa kabilang banda, ay hindi maabot ito. Karaniwan, ang mga normal na cultivator ay makakarating sa Permanence Acme rank's last stage. At direktang tumawid sa Terra Acme rank. Narinig ko mula sa aking Grand Patriarch na ang opisyal na pangalan ng Quasi-Terra Acme rank ay ang Eternal Boundless rank. Kabanata 4248. Ang Eternal Boundless rank ay isang mito. Hindi natural na maabot ng mga ordinaryong nilalang ang ranggo na iyon at karaniwang umuunlad mula sa huling yugto ng Permanence Acme rank tungo sa Terra Acme rank. Si Deshawn ay kasalukuyang nasa Eternal Boundless rank. Bilang nangungunang powerhouse ng Gold rank, higit pa sa kaya niyang pumasok sa Special rank. Samantala, ito ang unang pagkakataon na narinig ni James ang Eternal Boundless rank. Tumingin siya kay Deshawn, iniisip, wow, ang taong ito ay kahanga-hanga. Hindi nakakagulat na una siya sa Gold rank ng Chaos rankang. Pagkatapos, lumingon si James sa 12 nakamaskara na nilalang sa di kalayuan. Matapos lumitaw ang 12 misteryosong nilalang, nanatili sila sa kanilang mga posisyon at tila naghihintay ng isang uri ng kaayusan. Ginamit ni James ang kanyang divine sense para tumuklas patungkol sa kanila. Ang 12 sa kanila ay parang normal na nilalang. Mayroon silang kumpletong pisikal na katawan at kaluluwa. Sa kabila noon, naramdaman ni James na may kakaiba sa kanila. Gayunpaman, hindi niya magawang paliitin ng eksakto kung ano ito. Mag-ingat ka.
Tumingin si James sa kanyang mga kasama, kabilang ang mga kasamahan ni Yenta at Leilani, at pinaalalahanan sila, may kakaiba sa kanila. Kung gusto mong mabuhay, gawin ang sinasabi ko, at maging mahinahon. Tumango ang lahat sa kanya. Samantala, ang iba pang nilalang ay nagsiksikan sa paligid ni Deshawn. Para sa kanila, si Deshawn ang pinakamalakas na magsasaka. Mas mabuting sundan siya kaysa kay Wyatt. Hindi pwede. Biglang natauhan si James at Bam Ulong, they're not real living beings. Ang kanyang sinabi ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming iba pang mga nilalang. Marami sa kanila ang nalilito sa kanya. Out of curiosity, one of the creature asked, "What's with you, Wyatt? Why are you exclaimed so suddenly?" Mataimtim na tugon ni James, nararamdaman ko ang dead energy mula sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga nilalang na ito ay namatay na matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, mayroon silang hindi namamatay na katawan. Ang mga masasamang kaluluwa ay inilagay sa kanilang mga katawan. Hindi na sila nabubuhay na nilalang ngunit mga espiritu ng kamatayan. Ibinahagi ni James ang kanyang mga saloobin. Mga espiritu ng kamatayan. Nagpakita na ba ang kahalili ng Master Necromancer? Ang pinag-uusapan mo ba ay ang Master Necromancer na gumamit ng mga bangkay ng makapangyarihang mga nilalang upang lumikha ng undead? Maraming nilalang ang nagsimulang mag-usap ng Mainitan. Ang mga alaala ni Wyatt ay nagbibigay kay James ng impormasyon tungkol sa Master Necromancer. Gayunpaman, ang Master Necromancer ay hindi mula sa kasalukuyang panahon kundi ang Space Race era. Ang kanyang cultivation rank ay medyo ordinaryo, ngunit siya ay isang Terra Akmin man lang. Gumamit siya ng nakakatakot na pangkukulam at gumawa ng isang hukbo ng makapangyarihang undead. Ang mga espiritu ng kamatayan na nilikha ng Master Necromancer ay hindi akalain na malakas, dahil wala silang takot sa kamatayan. Bukod dito, sila ay immortal hanggat ang kanilang katawan at kaluluwa ay hindi ganap na nawasak ng magkasama. Ito ay dapat na. Bahagyang tumango si James. Kalokohan. Sa sandaling iyon, pinandilatan ng isang nilalang si Wyatt at nakipagtalo pabalik. Ang Master Necromancer ay kinubkob at pinatay noong Space Race era. Siya ay pinatay, at kahit isang piraso ng kanyang katawan ay hindi naligtas. Paano niya may iwan ang isang kahalili? Sa sandaling iyon, isang kakaiba at nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, nagsimulang kumilos ang 12 espiritu ng kamatayan. Mabilis silang kumilos, at nagsimulang tanggayan ng malakas na hangin ang lugar. Kahit na ang mga nilalang doon ay nasa quasi-acme rank, hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Gusto kong malaman kung ano sila. Malamig na ngumuso si Deshawn. Pagkatapos, agad siyang kumilos. Isang nakasisilaw na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay habang siya ay sumugod sa 12 espiritu ng kamatayan. Siya ay nagpakita sa harap ng isa sa mga espiritu ng kamatayan, na may hawak na palakol, sa maikling sandali lamang. Itinaas ni Deshawn ang kanyang espada, at isang malakas na puwersa ang sumabog upang salakayin ang espiritu ng kamatayan. Kahit na ang isang Permanence Akmin ay mahihirapang pigilan ang kanyang pag-atake. Ang makapangyarihang sword energy ay sumabog at nakabuo ng magnetic field. Ang magnetic field ay kumalat at patuloy na sinisira ang nakapalibot na espasyo. Itinaas ng Death Spirit ang kanyang palakol at hinarang ang atake ni Deshawn. Boom! Nagbanggaan ang espada at palakol, at nagsanib ang dalawang makapangyarihang puwersa. Lumikha ito ng malakas na shockwave na yumanig sa lupa. Kabanata 4249. Ang shockwave ay kumalat sa buong lugar, na sinisira ang lahat ng nahawakan nito. Nabulabog din si Deshawn matapos makipaglaban sa isa sa mga Death Spirit at lumuwa ng isang subo ng dugo. Marami sa mga powerhouse ang namutla. Nang makitang mabilis na itinaboy si Deshawn, lalo lang silang nabalisa. Inilabas nila ang kanilang mga sandata at sinisingil na salakayin ang 12 espiritu ng kamatayan. Isang matinding labanan ang naganap. Bagamat makapangyarihan ang 12 espiritu ng kamatayan, lumaban sila sa maraming kapangyarihan. Matapos ang pagtitiis ng mga pag-atake mula sa lahat sa kanilang paligid, ang 12 patay na espiritu ay sapilitang pinapasok sa isang sulok.
Palagi silang nasugatan ngunit halos imposibleng pumatay dahil sila ay undead. Wala ka bang gagawin? Napatingin si Yente kay James. Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi pa. I'll observe the situation for now. Dahil hindi lumahok si James sa laban, ang mga koponan ni Yente at Leilani ay tumabi sa likod ng ilang sandali. Swoosh! Habang nagaganap ang matinding labanan, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Lumitaw ang liwanag na sinag sa likod ng isa sa mga nilalang at walang anumang babala ang tumusok sa kanyang katawan. Agad na pinawi ng malakas na puwersa ang kanyang katawan, agad na pinunasan ang kanyang kaluluwa. Hindi. Bagamat nalipol na ang kanyang katawan at kaluluwa, umalangaw sa buong lugar ang kanyang mapanglo na hiyawan. Ang liwanag na sinag ay walang iba kundi ang liwanag ng Acme na lumitaw noon. Nang makita ang liwanag ng Acme, ang mga powerhouse na nakikibahagi sa labanan ay mukhang mas nababalisa. Nais nilang tapusin kaagad ang laban, ngunit ang 12 espiritu ng kamatayan ay nakakatakot. Gaano man sila kalubhanan na sugatan, mayroon pa rin silang lakas na lumaban. Ang laban na ito ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Maging si Deshawn ay walang magawa laban sa mga espiritu ng kamatayan. Ang liwanag ng Acme ay kumislap sa kalawakan, pinapatay ang bawat nilalang. Nakatayo si James sa di kalayuan at tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Walang sapat na patayan, at hindi ito ang tamang oras para makialam siya. Sa sandaling iyon, isang kakaibang boses ang biglang umalangaw sa buong lugar. Ang 12 espiritu ng kamatayan ay tila nakatanggap ng isang uri ng utos at nagmamadaling umalis sa larangan ng digmaan, na umaakay patungo kay James. Ako ang pinupuntirya nila. Bahagyang nagulat si James. Agad siyang sumigaw, umalis ka na. Sinusundan nila ako. Si Yenta, Leilani, at ang kanilang mga kasama ay mabilis na tumakas palayo kay James. Ang mga powerhouse na dating nakikipaglaban sa 12 espiritu ng kamatayan ay hinalinhan upang makatakas sa labanan. Sa kabila nito, patuloy silang nag-iingat, pinagmamasdan ang kanilang paligid upang maiwasan ang palihim na pag-atake ng Light of Acme. Mabilis na pinakawalan ni James ang kanyang divine sense. Ang kakaibang tunog na palihim na nag-uutos sa 12 espiritu ng kamatayan ay tila nagmumula sa isang sungay. Malamang na ito rin ang kumokontrol sa liwanag ng Acme. Sa kasamaang palad, ang divine sense ni James ay walang nakitang mga nilalang na nagtatago sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, pinalibutan na siya ng 12 espiritu ng kamatayan. Isang higanteng espada ang tumama sa kanyang ulo. Mabilis na inipon ni James ang kanyang iba't ibang path powers at pinagsama ang mga ito sa Chaos Power. Ang Chaos Power ay dumaloy sa kanyang katawan at nakapulupot sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang braso at ikinaway ang kanyang kamao. Tumama ang kamao niya sa higanteng espada. Si James ay mas malakas kaysa sa espiritu ng kamatayan sa mga tuntunin ng lakas. Ang espiritu ng kamatayan na humawak ng higanteng espada ay napaatras. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na umatake sa kanya ang iba't ibang sandata, tulad ng mga kutsilyo, sibat, at palakol. Gamit ang kanyang buong lakas, magaling niyang sinalungat ang bawat pag-atake. Itinaboy niya ang lahat ng mga espiritu ng kamatayan na umatake sa kanya, ngunit paulit-ulit silang sinisingil ng mga ito. Kalahati. Damn it! Galit na nagmura si James. Ang Chaos Power ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya nagawang sirain ang mga espiritu ng kamatayan. Tiwala si James sa pagpuksa sa mga espiritu ng kamatayan gamit ang kanyang nakatagong sandata, ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Gayunpaman, hindi niya nais na gawin ito ngayon. Matapos makapag-isip sandali, nakaisip kaagad ng countermeasure si James. Kabanata 4250. Ang 12 espiritu ng kamatayan ay inatake si James ng sabay-sabay. Nakakatakot ang kanilang cultivation rank. Lahat sila ay nasa Eternal Boundless rank, na ang mga prodigy lang ang makakarating. Sa mga dating kilala na quasi-Acmens, si Deshawn lang ang nakaabot sa Eternal Boundless rank. Bagamat 10,000 quasi-Acmen ang sama-samang lumaban sa kanila,
hindi nila masupol ang 12 espiritu ng kamatayan. Gayunpaman, nagawang patumbahin sila ni James gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang chaos power. Marami sa mga nilalang ang nabigla sa lakas ni James. Ganito ba kalakas ang pure chaos power? That's amazing. He's taking the 12 of them on himself. Not only he unhurt, he even managed to repel them. It's no wonder na mag-isa siyang pumasok sa competition. He's really skilled. Minamaliit ko si Wyatt. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa malayo at nagpahayag ng kanilang pagtataka sa lakas ni James. Matapos itaboy ni James ang 12 espiritu ng kamatayan, sinugod nila siya kaagad pagkatapos. Ang 12 sa kanila ay sabay-sabay na umatake, at iba't ibang kapangyarihan ang nanag kay James. Ang espasyo sa paligid ni James ay nagsimula pang umikot at umikot. Maya-maya, nagkaroon ng pagsabog. Kung hindi dahil sa pagkakabuo sa paligid ng Sky Islands, ang pagsabog ay maaaring tumama sa buong Ancient Realm at nasira ang paligid nito. Hindi pa rin nasaktan si James, nakatayo sa pwesto habang pumutok ang paligid sa kanya. Nang magsara ang 12 espiritu ng kamatayan, bigla siyang kumilos. Ang mga mahiwagang sigil ay lumitaw mula sa kanyang palad at nabuo ang isang kakilakilabot na multi-layered formation, na nakapaloob sa 12 espiritu ng kamatayan. Mamatay. Matapos pansamantalang mahuli ang 12 espiritu ng kamatayan, tumalon si James sa hangin. Isinaaktibo niya ang kanyang iba't ibang path powers, nabuo muli ang chaos power. Ang kanyang chaos power ay natipon sa kanyang palad at nabuo ang isang energy ball, na unti-unting lumaki sa laki ng isang planeta. Pagkatapos, binawi ni James ang kanyang kamay. Ang napakalaking energy ball na nabuo gamit ang chaos power ay bumagsak mula sa langit, bumaril patungo sa formation na kanyang na-set up. Maraming ginawa si James sa isang kisap mata. Ang 12 espiritu ng kamatayan ay makapangyarihan, kaya ang pormasayo ni James ay halos hindi epektibo laban sa kanila. Pansamantala lamang itong humawak sa kanila. Gayunpaman, nagtagumpay si James sa isang kamangha-manghang landas ang space path. Ang multi-layered formation na na-set up niya ay nilikha gamit ang kapangyarihan ng space and time path. Kaya, ang oras at espasyo sa loob ng pormasayon ay nagyelo. Sa kabila nito, nakawala pa rin sa kanyang bitag ang 12 espiritu ng kamatayan. Sa sandaling nakatakas sila sa pormasayon, ang chaos power ni James ay nakauwi na at binomba sila. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa lugar. Ang shockwave na nabuo ng pagsabog ay nasira pa ang pagbuo sa paligid ng Sky Islands. May lumabas na crack pero naayos agad. Ang napakaraming nilalang na nanunood sa labanan mula sa malayo ay mabilis ding tumakas patungo sa gitnang rehiyon ng Sky Islands nang makita nila si James na malapit ng umatake. Hindi nagtagal, bumalik sa katahimikan ang paligid. Sa larangan ng digmaan, si James na lang ang natitira. Wala nang makita ang 12 espiritu ng kamatayan. Pinakawalan ni James ang kanyang divine sense upang hanapin ang 12 espiritu ng kamatayan. Halos alam ni James kung gaano kalakas ang 12 espiritu ng kamatayan at alam niyang hindi niya sila kayang patayin sa isang suntok sa kabila ng pagkakaroon ng chaos power at pagiging quasi-acmin. Ang sinumang nagmamanipula sa kanila ay tiyak na nakaramdam ng pananakot at ginawa silang lumikas mula sa labanan. Iniska ni James ang lugar ngunit walang nakitang bakas ng 12 Death Spirits aura o ng kanilang misteryosong amo. Maging ang Acme of Light ay naglaho. Namuo ang pagsimangot sa mukha niya. Napaka-abnormal ng lahat ng nangyari. Napakalakas ng chaos power ni James. Sa sandaling ang mga espiritu ng kamatayan ay lumabas sa pormasayon, sila ay tinamaan ng kanyang chaos power. Kanina pa siya nagbabantay, pero nakatakas pa rin sila mula mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Ito ay nagdala sa kanya sa isang conclusion ang nilalang na lihim na kumokontrol sa mga espiritu ng kamatayan ay napakahusay sa space at time path, mas mahusay kaysa kay James. Matapos maghanap kung saan-saan, hindi niya nakita ang mga ito. Tumalikod siya at naglakad papunta sa grupo sa di kalayuan. Habang papalapit siya, tinanong siya ng isa sa mga nilalang, "Kumusta, Wyatt? Pinatay mo ba sila?" Napatingin ang lahat kay James.
Umiling si James at sinabing, kakaiba ang mga espiritong iyon ng kamatayan. Isang makapangyarihang nilalang ang dapat na lihim na kumokontrol sa kanila. Malamang na umatras sila at nagtago ng sarili. Tiyak na mas alam ng commander nila ang space and time path kaysa sa akin. Hindi ko sila madaling mahanap. Naging malungkot ang mga ekspresyon ng lahat nang marinig nilang nakaligtas ang mga espiritu ng kamatayan. Sa sandaling iyon, maraming nilalang ang sadyang lumapit kay James. Nagbago ang isip nila tungkol sa pagsunod kay Deshawn at naramdaman nilang mas may kakayahan si James na protektahan sila. Bagamat lahat sila ay dapat na nasa isang kompetisyon, wala na sa kanila ang nakaisip sa Chaos Sacred Lotus. Ang kanilang pangunahing prioridad ay ang iwan ng buhay ang sinaunang kaharian. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano tayo mabubuhay? Kami ay nasa awa ng nakatagong commander na ito na kayang kontrolin ang 12 espiritu ng kamatayan at ang liwanag ng Acme. Mayroon bang maaaring mag-undo ng pagbuo na ito? Mangyaring harapin ito at hayaan kaming umalis sa lugar na ito. Nang malapit nang masira ang mga bagay, marami sa mga nilalang ang nagsimulang magpanik. Marami na ang nasawi, at ang natitirang mga nilalang ay natatakot na silang lahat ay mamatay sa ganitong bilis. Nasiyahan si James na kumakalat ang pagkabalisa sa mga kalahok. Mas lalo silang nagpanik, mas mabuti. Gayunpaman, nadama niya na mas maraming tao ang kailangang mamatay bago siya pumasok. Ang kanyang katayuan sa Greater Realms ay tataas ng malaki kung ililigtas niya lamang sila pagkatapos ng mas marami pang mamatay. Wyatt, humanap tayo ng paraan para makaalis dito. Oo, umaasa kami sa iyo. Wala akong pakialam sa kompetisyong ito o sa Chaos Sacred Lotus. Gusto ko lang umalis ng ligtas sa lugar na ito. Maraming nilalang ang tumingin kay James. Sagot ni James, huwag kang mag-alala. Sundin mo na lang ang utos ko. Ipinapangako kong ilalabas ko ang lahat sa lugar na ito ng ligtas. Sa pagtiyak ni James, marami sa kanila ang gumon at nagsimulang lumipat sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa ring iilan na nanatili kay Deshawn. Si Deshawn ay pinarangalan dahil siya ay nasa tuktok ng Chaos Rankings Gold Rank. Bukod dito, hawak niya ang posisyon na ito sa loob ng mahabang panahon. Sa makatuwid, marami sa kanila ang natagpuan na siya ay isang napaka-maaasahang powerhouse. Sumigaw si Yenta, ano ang gagawin natin ngayon, Wyatt? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Maya-maya, sumagot siya, dapat masira ko ang formation, pero kailangan ko ng mas maraming oras para pag-aralan ito. Kakailanganin nito ang aking kumpleto at hindi nababagabag na atensyon. Gayunpaman, marami pa ring banta ang nakaabang sa paligid ng lugar. Bago ako makapag-focus sa pagsira sa formation, kailangan nating alisin ang mga banta na ito. Sa kasamaang palad, wala pa rin akong ideya kung sino ang nagtatangkang ilabas kami. Mahirap din silang hanapin. Hindi mo kailangang dumaan sa hirap sa paghahanap sa akin. Nandito lang ako. Biglang naputol ang boses ni James. Kabanata 4252. Ang boses ay pagmamay-ari ng isang taong nakatayo sa di kalayuan. Ang figure ay mukhang tao at nakasuot ng itim na damit. Siya ay tila isang karaniwang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang 50s at may ilang mga kulubot sa kanyang mukha. Siya ay may mahabang itim na buhok na may ilang puting hibla. Ang kanyang titig ay lubhang mapanganib. Habang lumilipas ang kanyang tingin sa karamihan, nanginginig ang lahat sa takot. Napakakakaiba ng aura ng lalaki. Nanlamig ang kanyang aura na para bang buong taon siyang nakatira sa isang madilim at mahalumigmig na lugar. Ang lahat ay nakakalat sa kaligtasan. Ang ilan ay sumugod sa likod ni Deshawn, habang ang karamihan ay nakatayo sa likod ni James. Tinitigan ni James ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki na kalalabas lang at pinakawalan ang kanyang divine sense. Napagtanto niyang isa lamang ilusyon ang katawan ng lalaki. Ito ay hindi isang aktwal na pisikal na katawan ngunit isang koleksyon ng mga naputol na bahagi ng katawan at mga labi ng kalansay. Ramdam ni James ang kapangyarihan ng hindi bababa sa 300 iba't ibang lahi mula sa kanyang katawan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ano ba yung lalaking yun? Bakit ba ang sama ng aura niya? Hindi lang kasuklam-suklam ang aura niya, nakakabilib din. Nalampasan na niya ang Permanence Acme rank at malamang ay isang Terra Acme.
Sabay nating atakihin siya. Kahit na siya ay isang Terra Akmin, tiyak na malalampasan natin siya sa napakaraming numero. Ayon ako. Kung papatayin natin siya, ang 12 espiritu ng kamatayan ay mawawala ng kanilang Panginoon, at magiging madaling harapin mamaya. Maraming nilalang ang nagpahayag ng kanilang mga iniisip. Lumingon si James at tumingin kay Yenta, Leilani, at sa iba pang nilalang na nakatayo sa likuran niya. Pinaalalahanan niya sila, na sinasabi, "Huwag kang kumilos nang walang utos ko." Tumango ang lahat pabalik sa kanya. Lumapit si James ng ilang hakbang. Nakatayo siya sa harapan at nakatingin sa lalaking nakaitim sa dikalayuan. Pagkatapos, mahinahong tanong niya, "Makokontrol mo ang 12 espiritu ng kamatayan at ang liwanag ng Akmi. Kaya ang pagpatay sa amin ay dapat na isang madaling gawa. Pero bago iyon, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sino ang nagsisikap na alisin ako at ang iba pa sa kompetisyong ito?" Gusto ni James na mangisda ng impormasyon. Sa kasamaang palad, hindi mo malalaman ang mga sagot, Wyatt. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay may dugong ekspresyon. Bumuka ang kanyang mga labi sa isang nakakatakot na ngiti at sumagot, "Dapat mong sisihin ang iyong kapalaran sa pagsilang sa dooms." Sa sandaling iyon, pinalibutan ng 12 Death Spirit si James. Bagamat nataman sila ng chaos power ni James, muli silang lumitaw na hindi nasaktan. Kasunod ng paglitaw ng mga espiritu ng kamatayan, isang sinag ng mahiwagang liwanag ang lumitaw sa itaas ng lalaking nakasuot ng itim. Ito ay ang liwanag ng Akmi muli. Ang makapangyarihang tao ay malamang na isang Terra Akmin, na may kontrol sa 12 espiritu ng kamatayan at isang liwanag ng Akmin, na ginagawa siyang isang nakakatakot na kalaban. Gamit ang kanyang trump card, kaya niyang labanan at sirain ang isang malakas na lahi. Gayunpaman, lumitaw lamang siya upang makitungo sa ilang quasi-Akmins. Unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ni James. Nagkaroon siya ng pagkakataon na buksan ang porma sayon at umalis noon pa man, ngunit may iba siyang plano sa isip. Kaya, pinalampas niya ang kanyang pagkakataong umalis. May lakas si James na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi niya kayang protektahan ang lahat. Sinubukan niyang makakuha muli ng sagot, na nagsasabing, "Ipaalam sa akin kung bakit bago ako mamatay." Bagamat pinaghihinalaan niya na ito ay malamang na si Yori mula sa Doom Race, hindi niya matiyak. Kabanata 4253. Ang lalaking nakaitim na damit ay pinangalanang Devouring Demon. Siya ay hindi eksaktong isang buhay na nilalang at mas tumpak na inilarawan bilang isang nilalang na sumaksak sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tiwala ang Devouring Demon na kaya niyang patayin ang lahat dahil tumagal ang kompetisyon ng 30,000 taon. Sa loob ng panahong ito, wala sa mga powerhouse sa Mount Chaos ang makakapasok sa Ancient Realm. Sigurado siyang kaya niyang lipulin ang mga nilalang na pumasok sa Sky Islands bago matapos ang kompetisyon. Ang lumalamon na demonyo ay humagalpak ng tawa. Pagkatapos, sumagot siya, "Dahil mapilit ka, liliwanagan na lang kita bago ka mamatay." Lahat ng nakatayo sa likod ni James ay mabilis na naglabas ng kanilang mga sandata at pinakawalan ang kanilang malalakas na aura. Lahat sila ay pumasok sa kanilang mga porma ng pakikipaglaban at naghanda para sa isang labanan. Ang lumalamon na demon ay walang pakialam sa quasi-Akmins. Halos wala na siyang pakialam kay Deshawn na umabot sa quasi-boundless rank. Ang tanging gusto niyang kalabanan ay si James, na nakabalat kayo bilang Wyatt. The Devouring Demon ay isang Terra Akmin at hindi natakot kay James. Tahimik na naghihintay ng sagot si James. "Wyatt, Wyatt, Wyatt. Nagtataka ako kung bakit hindi ka pinatay ng mga tao. Kung gagawin lang nila, hindi na kailangang maging komplikado ang mga bagay." Madaling maaga ni Elder Yori ang Doom Race sa suporta ng iba pang miyembro. Pagkatapos, dahan-dahan niyang nasakop ang Greater Realms. "Sinasabi mo bang si Elder Yori ang nasa likod nito?" Mahinahong tanong ni James, hindi nagulat sa revelasyon. Sumagot ang lumalamon na demonyo, "Oo, tama iyan. Gusto ni Elder Yori na mamatay ka." Nakapasok na siya sa 9th stage ng Omniscience Path at nakakuha ng hindi kapani-paniwalang pisikal na katawan. Ngayon, Blithe Omniscience lang ang kulang niya. Gayunpaman, may umaaligid sa kanya at nagdudulot ng gulo.
Na-discarrel ang kanyang mga plano para makuha ang 10 token. Dahil sa kamakailang mga pag-unlad, tinalikuran niya ang kanyang orihinal na plano at nais na makuha ang mga token ng 10 dakilang lahi sa anumang paraan na posible. Napabuntong hininga ang Kwasi Akmin sa likod ni James matapos marinig ang mga salita ng lumalamon na demonyo. Ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Nagsisinungaling siya, tama. Yuris from the Doom Race. Hindi siya tao. Paano niya maaabot ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path? Maraming nilalang ang hindi makapaniwala sa kabila ng kanilang narinig na katotohanan. Dahil nasiyahan ko na ang iyong pagyusisa, oras na para ipadala ka sa iyong paglalakbay. Itinaas ng lumalamon na demon ang kanyang kamay, at ang liwanag ng Acme ay nagbagong anyo bilang isang espada. Ang espada ay naglabas ng napakatinding kapangyarihan. Ang Devouring Demon ay isang Terra Acmin, at ang paggamit ng liwanag ng Acme ay nagpalakas pa sa kanya. Mapang-api ang kanyang aura at kinilig ang lahat. Maging si Deshawn ay nawala ang kanyang fighting spirit at nabalot ng pangamba. Mamamatay na ba talaga ako dito? Nalungkot si Deshawn. Siya ay Kwasi Akmin sa mahabang panahon at sa wakas ay nakapasok na sa maalamat na Kwasi Boundless rank. Hindi siya bababa ng walang laban. Gayunpaman, hindi niya kayang talunin ang isa sa mga espiritu ng kamatayan, lalo na ang 12. Ang mas masahol pa, ang kanilang commander, isang Terra Acmin, ay sumali na ngayon sa laban. Hawak ng lahat ang kanilang mga sandata at inipon ang lahat ng kanilang lakas bilang paghahanda para sa isang potensyal na nakamamatay na labanan. Hawak ng lumalamon na demon ang liwanag ng Acme sa anyo ng espada nito. Tumingin siya kay James, at sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Bagaman ikaw ang young master ng Doom Race, malamang na hindi ka pa nakakita ng armas na katulad ko noon. Ang liwanag ng Acme na hawak ko ay isinilang mula sa mga labi ng higit sa 10 patay na Acmin. Pinuko na ito para maging Terra Acmin God Weapon. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni James. Gayunpaman, pinigilan pa rin niya ang sarili. Tinanong niya, ano ka ba talaga? TN, nagkaroon ng konting error sa rankings ng ilang nakaraang chapters. Si Deshawn ay nasa Kwasi Boundless rank, samantalang ang 12 Death Spirit ay nasa Eternal Boundless rank. Ang Eternal Boundless rank ay nasa itaas ng Kwasi Boundless rank, ay. Kabanata 4254. Wala pa ring alam si James tungkol sa kanyang kalaban at marami pa rin siyang katanungan tungkol sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagmamadali bago mas naunawaan ang kanyang kalaban. Kung gayon, paano mo kontrolado ang mga espiritong iyon ng kamatayan? Napatay ng kuryosidad ang pusa, Wyatt. Naging seryoso ang mukha ng lumalamon na demonyo. Mabilis niyang inutusan ang 12 espiritu ng kamatayan. Patayin sila. Huwag iwang buhay ang sinuman sa kanila. Agad na kinasuhan ng 12 espiritu ng kamatayan sa sandaling mailabas ang utos. Ang mga nilalang sa likod ni James ay naglabas na ng kanilang mga aura at handang lumaban hanggang sa mapait na dulo. Sumigaw si James, kung ayaw mong mamatay, lumayo ka sa akin ngayon. Nakakabingi ang kanyang bulalas. Naramdaman ng mga nasa likod niya na tumunog ang eardrums nila dahil sa volume. Nag-aalalang sabi ni Yenta, ano ang sinusubukan mong gawin, Wyatt? Iniisip mo bang labanan silang lahat ng mag-isa? Ang 12 espiritu ng kamatayan ay nasa Eternal Boundless rank. Samantala, ang mahiwagang powerhouse ay isang Terra Acmin na may Terra Acmin God Weapon. Hindi siya pinansin ni James. Sa halip, ginamit niya ang kanyang Chaos Power para bumuo ng Energy Shield na pansamantalang nagpapalihis sa 12 espiritu ng kamatayan. Matapos bilhin ang natitira sa ilang oras, tumingin si James kay Deshawn at sinabi sa kanya, akayin sila sa isang lugar na ligtas sa ngayon. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Tumanggi si Deshawn, sinabing, sino ang niloloko mo? Inaamin kong makapangyarihan ka, alam kong may supreme chaos power ka ni Wyatt. Nagawa mong supilan ang mga espiritu ng kamatayan sa kabila ng pagiging isang Kwasi Acmin lamang. Gayunpaman, mayroon kang karagdagang kalaban, isang Terra Acmin na may isang Terra Acmin God Weapon. Masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo kung sa tingin mo kaya mo itong hawakan ng mag-isa. Tumahimik ka, at umalis ka na kung gusto mong mabuhay.
Kung pipilitin mong mamatay, sige at manatili ka para lumaban. Boom! Habang abala sila sa pagtatalo, nabasag ang shield na itinayo ni James sa Chaos Power. Agad namang lumingon si Deshawn sa iba. Sundan mo ako. Dahil gusto ni James na maging sentro ng entablado sa panahong tulad nito, nagpa siya si Deshawn na hayaan siya. Mabilis niyang inakay ang mga nilalang sa hangganan ng Pormasayon. Pinlano niyang labagin ang Pormasayon at ilabas ang lahat sa Sky Islands. Napakaraming armas ng lumalamon na demonyo, at madali niyang mapupuksa ang isang malakas na lahi. Walang gustong manatili sa likod para makipaglaban, at mabilis silang lumikas kasama si Deshawn. Hindi siya nag-abalang habol sa kanila. Sila ay mga quasi-Acmins lamang at hindi ma-decode ang mahiwagang Pormasayon sa paligid ng Sky Islands. Sa sandaling makitungo siya kay Wyatt, maaari niyang alisin ang mga ito sa isang iglap. Bukod dito, inihiwalay sila ng Pormasayon mula sa labas. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala na ang kanyang mga sekreto ay mabubunyag sa iba. Matapos lumikas ang iba pang mga nilalang, naiwan si James upang harapin ang mga kaaway ng mag-isa. Agad siyang pinalibutan ng 12 espiritu ng kamatayan. Gayunpaman, hindi agad hiniling ng lumalamon na demon sa kanila na patayin si James. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit ng hakbang-hakbang. Napakalaki ng potensyal mo, Wyatt. Nilinang mo ang purong chaos power at kaya mong supilan ang mga death spirit ko na nasa eternal boundless rank sa kabila ng pagiging quasi-Acmin mo. Kung papasok ka sa Permanase Acme rank, tiyak na magiging isa ka sa pinakamakapangyarihang cultivator sa Greater Realms. Sa mas maraming oras, sigurado akong maliliman mo ang iba pa. Matapos purihin ang kanyang mga pagsisikap, iniunat ng lumalamon na demonyo ang kanyang kamay at hiniling, ibigay ito. Mahinahong sumagot si James, ano ang gusto mo? Ang Chaos Sacred Art. Kumunot ang noo ni James. Hindi siya sumagot at nagsimulang bumalangkas ng plano. Kasabay nito, sinusubukan niyang bumili ng mas maraming oras para sa mga tumatakas na nilalang. Ang iba pang mga nilalang ay nakatakas sa isang malaking distansya. Nang ligtas na sila, nagsalita si Yente at sinabing, sigurado ka bang tama ang ginawa namin? Nakatakas kami, si Wyatt lang ang naiwan. Kung mamatay siya, walang pagkakataon na makakalabas kami ng buhay. Dapat tayong bumalik at lumaban ng magkasama. Kung tayo ay magkakaisa, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon laban sa lumalamon na demonyo. Yenta, in love ka ba kay Wyatt? Pinilit niyang dalhin sila ng mag-isa, kaya bakit tayo makikialam? Kabanata 4255. Oo, hindi bagay sa amin. Hindi lang natin misinhil ang ating pagkamatay. Bilasan mo at mag-isip ng paraan para masira ang formation, Deshawn. Kailangan nating makatakas sa lugar na ito habang pinapanatiling abala sila ni Wyatt. Kung hindi tayo aalis bago siya mamatay, mamamatay din tayo dito. Bilasan mo. Bilis, sirain ang formation. Maraming nilalang ang nakiusap kay Deshawn, na umaasa sa kanya. Seryosong sagot ni Deshawn, calm down. Magtungo tayo sa hangganan ng formation at subukang hawakan ito ng sama-sama. Baka mapilitan natin itong buksan at umalis. Susunod kami sa anumang sasabihin mo, Deshawn. Nagmamadaling umalis ang grupo ng mga nilalang, kasunod ang pangunguna ni Deshawn. Si Yenta naman ay nag-aalalang tumingin sa malayo. Huwag mo nang isipin na puntahan siya, Yenta. Ang ating kaligtasan ay mas mahalaga sa ngayon. Hinawakan ni Zersto dulo si Yenta at pinasunod sa iba. Napatingin din si Leilani sa direksyon kung saan sila tumakas, ngunit saglit lang. Pagkatapos, mabilis niyang naabutan ang grupo. Samantala, si James ay napapaligiran ng 12 espiritu ng kamatayan. Ang demonyong lumalamon ay naglahad pa rin ng kanyang braso, hinihiling na ibigay ni James ang Chaos Sacred Art. Malapit ka nang mamatay, Wyatt. Ang Chaos Sacred Art ay magiging walang silbi sa iyo noon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung ibibigay mo, ililibre kita. Hindi ko sisirain ang iyong kaluluwa at hahayaan kang ma-reincarnated. Ang Chaos Sacred Art. Nakaramdam ng pananakot si James sa mga sandata ng lumalamon na demonyo. Sa kabila nito, pinananatili niya ang kanyang kalmado, at nagtanong, ikaw ba ang kumukuha nito para sa iyong sarili o kay Yori?
Gusto ni Elder Yori ang Blythe Omniscience. Hindi siya interesado sa Chaos Sacred Art, pero ako. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Porma Sion na ito. Kung ibibigay mo ito sa akin, hahayaan kitang maipanganak muli. Paano iyon tunog? Tinitigan ng lumalamon na demon si James, naghihintay ng sagot. Gayunpaman, biglang ngumiti si James sa kanya. Alam ni James na imposible para sa kanya na patuloy na itago ang kanyang lakas at ang kanyang omniscience path sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kahit na ang omniscience path ang pangunahing sistema ng paglilinang ng human race, hindi ito eksklusibo sa kanila. Ang ibang mga lahi ay maaari ding linangin ang omniscience path, ngunit magkakaroon sila ng bahagyang mas mahirap na oras kaysa sa mga tao. Isinaaktibo ni James ang kanyang omniscience path, at ang kanyang dugo. Nagsimulang umikot ang enerhiya. Mabilis na tumaas ang kanyang aura, at isang malabong halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Mukha siyang napaka-misteryoso at ethereal. Ang omniscience path. Naalarma na tumitig kay James ang devouring demon, at may bakas ng gulat sa mukha niya. Paano? Imposible yun. Kailan mo nilinang ang omniscience path? Bahagyang ngumiti si James at sumagot, pagkatapos ng laban sa Primordial Realm, inutusan ng 10 Great Races na ipagbawal ang omniscience path. Walang sino man ang pinayagang maglinang sa omniscience path. Sa makatuwid, kailangan kong gawin ito ng palihim. Inayos ng lumalamon na demon ang sarili. Pagkatapos, sinabi niya sa isang impressed na tono, "Not bad, Wyatt. Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Nagawa mong itago ng husto ang iyong lakas. Hindi nakakagulat na si Elder Yori ay natatakot sa iyo. Sa kasamaang palad, ang iyong mga natamo sa omniscience path ay walang halaga. Hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay kahit na mayroon kang omniscience path. Sigurado ka ba? Gusto mo bang matikman ang lakas ko?" Kalmadong tumingin sa kanya si James. Samantala, ang grupo ng mga nilalang na nakatakas ay tuluyang nakarating sa hangganan ng Porma Sion. Nararamdaman mo ba yun? Anong klaseng aura yan? Ang lahat ay tumingin sa malayo at inilabas ang kanilang divine senses upang obserbahan ang labanan. Hindi pwede. Nilinang din ni Wyatt ang omniscience path. Bukod dito, nararamdaman ko na ang kanyang omniscience path ay medyo mataas, at siya ay nasa gitnang yugto ng 7th stage. Talagang naitago niya ang kanyang lakas. Gaano kalakas ang loob niyang linangin ang omniscience path ng human race? Nilinang din ni Yori ang omniscience path. Bilang young master ng Doom race, hindi nakakagulat na lihim din niyang nilinang ito. At saka, sinong maglalakas loob na tanungin sila tungkol dito? Bukod sa lahat, hindi maiiwasan ang pagkamatay ni Wyatt. Wala pa siya sa omniscience path HS8 stage. Kung siya nga, baka magkaroon siya ng pagkakataon dahil mayroon din siyang chaos power. Gayunpaman, ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay ay napakaliit. Tama na. Hindi namin maaaring alalahanin ang aming sarili kay Wyatt sa ngayon. Kailangan nating mabilis na masira ang Porma Sion na ito, kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Kabanata 4256. Hindi hiniling ni James na lumikas ang iba para lamang ipagmalaki ang kanyang lakas. Sa halip, gusto niyang makuha ang kanilang pag-aproba at magbigay ng daan para makontrol niya ang Doom race. Kapag nakontrol na niya, magkakaroon ng pagkakataon ang human race na muling itatag ang kanilang sarili sa greater realms. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ng mga nakatakas na nilalang ang sakripisyo ni James. Inuna nila ang kanilang sarili at ang kanilang sariling kaligtasan. Habang nag-iisang humarap si James sa mga kalaban, nagkaisa ang mga nilalang na salakayin ang Porma Sion. Ang kanilang malakas na puwersa ay tumama sa Porma Sion, at lumitaw ang mga bitik na kumalat sa Porma Sion. Gayunpaman, ang Porma Sion ay multi-layered, at ang kanilang lakas ay sapat lamang upang sirain ang pinakaloob na layer ng Porma Sion. Ito ay imposible para sa kanila na ganap na basagin ito. Bukod dito, ang Porma Sion ay agad na aayusin ang anumang pinsalang dulot nito. Pagkaraan, isang mapangwasak na puwersa ang lumabas sa formation. Marami sa mga nilalang ang nasugatan sa aftershock. Samantala, si James ay napapaligiran pa rin ng 12 espiritu ng kamatayan. Ang demonyong lumalamon ang naghahari sa kanila.
Bagamat inutusan siya ni Yori na patayin si James at ang iba pang kalahok, alam ng devouring demon na si James ang nagtataglay ng Chaos Sacred Art, at gusto niya ito. Sa normal na mga pangyayari, ang mga kayamanan ng kalaban ay masisira kung sila ay nasa labanan. Dahil dito, maingat siyang kumilos. Nawalan ng tiyaga ang lumalamon na demon at umungal, binibigyan kita ng huling pagkakataon, Wyatt. Ang aking pasensya ay nasa limitasyon nito. Kung hindi mo ibibigay, papawiin kita. Itinutok niya kay James ang mahabang espada na nabuo ng liwanag ng Acme, at napuno ng kapangyarihan ang hangin. Bagamat nakapasok na si James sa Omniscience Path, naramdaman pa rin niya ang matinding pressure na dumaan sa kanya. Nagsimulang magkaroon ng maliliit na sugat sa buong katawan niya. Nakakatakot ang sandata na nabuo ng liwanag ng Acme. Sa mga kamay ng isang Terra Acmin, ito ay naging mas nakamamatay. Naintriga si James sa espada. Ang kanyang lakas ay lubos na mapapabuti kung mayroon siyang napakalakas na espada. Hindi ko kayang ibigay ang Chaos Sacred Art. Heirloom ito ng ating lahi. Nawasak man ito, hindi ko ito bibitawan. I can't let it fall into the hands of outsiders, ani James. Kung iyon ang desisyon mo, iiwan mo ako ng walang pagpipilian. Nagdilim ang mukha ng lumalamon na demonyo, at iniutos niya, patayin siya. Isa. Sabay-sabay na bumaril ang 12 espiritu ng kamatayan. Alam ni James na ang mga espiritu ng kamatayan ay makapangyarihan, at ang lumalamon na demonyo ay mas nakakatakot. Gayunpaman, alam niya kahit na sila ay nasa eternal boundless rank, hindi sila corporeal beings. Kung sila ay buhay, sila ay magiging mas malakas kaysa sa isang tao sa maagang yugto ng Terra Acme rank. Ang lumalamon na demonyo ang mas mapanganib na kaaway. Gayunpaman, ang demonyong lumalamon ay may katawan na pinagsama-sama. Kahit na naabot na niya ang maagang yugto ng Terra Acme rank, hindi naman siya ay may tunay na lakas ng isang maagang yugto ng Terra Acme. Gayunpaman, ang sandata na mayroon siya ay nakakatakot. Ang 12 espiritu ng kamatayan ay kinasuhan kay James. Ang espasyo sa paligid ni James ay agad na nagsimulang gumuho, at ang nakamamatay na puwersa ay tumagos sa lugar. Sa isang iglap lang, maraming isla ang nawasak. Nais ni James na alisin ang 12 espiritu ng kamatayan, bago harapin ang lumalamon na demonyo. Kailangan niyang tapusin ng mabilis ang labanan, natatakot na mas maraming problema ang lumitaw. Nagsimulang umikot ang Ignis sa kanyang buong katawan. Ang kapangyarihan ay sumanib sa kanyang dugo, kalamnan, at buto. Nagsimulang lumabas ang puting mainit na apoy mula sa kanyang katawan. Kabanata 4257. Bilang karagdagan sa puting halo mula sa Omniscience Path, nabalot din ng puting apoy ang katawan ni James. Agad na lumaki ang kanyang aura. Sa di kalayuan, ang mga nilalang na nasugatan matapos mabigang masira ang porma sayon ay inaalagaan ang kanilang mga sugat. Biglang naramdaman ng lahat ang kakaibang kapangyarihan na pumupuno sa hangin. Agad silang lumingon patungo sa larangan ng digmaan gamit ang kanilang divine senses. Natigilan ang lahat matapos mapagtanto ang lakas ni James. Ha! Anong nangyayari? Isa ba ito sa supernatural powers ng Dooms? Bakit hindi ko ito nabasa sa aking mga sinaunang aklat? Sa tingin ko, hindi ito galing sa Dooms. Hindi ba ang Chaos Power ang kanilang supernatural power? Kung ganoon, ano iyon? Ito ay napakalakas. Nakakabaliw ang apoy na iyon. Halos lahat ay humanga sa lakas ni James. Si Deshawn lang ang may solemn na ekspresyon. Naramdaman niya ang aura ni James kasabay ng puting apoy sa kanyang katawan. Mataimtim na sinabi ni Deshawn, kung hindi ako nagkakamali, ginagamit niya ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art. May nagtanong kaagad bilang ganti, ano iyon? Ipinaliwanag ni Deshawn, noong ang space race ang namuno sa Greater Realms, mayroong isang Kylem Acme na tinatawag na Compassionate Pathmaster. Lumikha siya ng isang hindi magagapi na supernatural power na tinatawag na Flame Art's 3 Fire Transformations. Upang may sigawa ang 3 pagbabago ng apoy ng sining ng apoy, ang isa ay nangangailangan ng isang Ignis, na nabuo lamang pagkatapos ng pagkawasak ng isang malaking mundo. Noong panahon na iyon, napakahirap kolektahin si Ignis. Ang Compassionate Pathmaster ay winasak ang hindi mabilang na mundo upang makaipon ng sapat.
Ipinaliwanag ni Deshawn ang mga nakaraang pangyayari. Ay, naalala ko. Bago ang kumperensya ng Doom Race, pumunta si Wyatt sa Red Flame Realm, kung saan nakatira ang Compassion Pathmaster. Ngayong binanggit mo ito, naalala kong nagpunta siya roon at pinino ang Red Flame Realm at nakakuha ng bola ng apoy. So kaya niya ginawa yun. Sinusubukan niyang linangin ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Napakaraming mapagkukunan ni Wyatt sa kanyang pagtatapon. Hindi lamang niya nilinang ang omniscience path ng human race, ngunit pinagkadalubhasaan pa niya ang supernatural power na nilikha ng isang Kylem Akmin. Kahanga-hanga siya. Ang mga kasanayang ito ay mapapabuti lamang kapag siya ay pumalit sa Doom Race. Napahanga rin si Deshawn at sumang-ayon, I think so too. Nagpakita si Wyatt ng pambihirang potensyal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaaring madaig pa ng Doom Race. Maaari siyang magdala ng bagong panahon. Inactivate ni James si Ignis at ginamit ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Ang kanyang Ignis ay lumakas mula noong siya ay nasa Planet Desolation, dahil na-absorb din ito ang Ignis ng Red Flame Realm. Ang lakas nito ay lalo pang lumakas at naging makapangyarihan. Nagbuga ang katawan ni James ng nagliliyab na puting apoy, na tumaas ng ilang metro sa kalangitan. Sobrang lakas ng aura niya. Naghahanda para sa labanan, niluwagan ni James ang kanyang mga kalamnan. Ang demonyong lumalamon ay nataranta at may nakakatakot na mukha. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, karapat-dapat na ba akong kalaban ngayon? Napaatras ng ilang hakbang ang demonyong lumalamon at tumingin kay James. He said grimly, bagay ka talaga, Wyatt. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo rin ang mana ng Compassionate Pathmaster. Bahagyang ngumiti si James, pagkatapos ay kumilos. Sinugod niya ang isa sa mga espiritu ng kamatayan at itinutok ang kanyang palad dito. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang Chaos Path, Omsinus Path, Physical Strength, at Ignis. Nagsama-sama ang iba't ibang kapangyarihan at sinaktan ang espiritu ng kamatayan. Bagamat malakas ang espiritu ng kamatayan, hindi nito nakayanan ang buong bigat ng pag-atake ni James. Ito ay ganap na napawi at nawala sa paningin. Kabanata 4258. Inilabas ni James ang lahat ng kanyang lakas at pumasok sa kanyang pinakamalakas na estado. Ang espiritu ng kamatayan na nasa Eternal Boundless rank ay napawi sa harap ng kanyang lakas. What the hell? Nagbago ang ekspresyon ng lumalamon na demonyo. Narinig na niya ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art noon. Ito ay isang pambihirang supernatural power na nilikha ng isang Kylem Akmin. Gayunpaman, hindi niya alam ang lawak ng mapangwasak na kapangyarihan nito dahil hindi siya mula sa panahong iyon. Umungol siya, sabay-sabay mong salakayin siya. Patayin siya. Nahiya ang lumalamon na demonyo. Magiging komplikado ang sitwasyon kung makakalabas si James ng buhay. Sa sandaling iyon, ang natitirang 11 Death Spirits ay kinasuhan si James mula sa iba't ibang direksyon. Ang natitirang mga espiritu ng kamatayan ay lubos na makapangyarihan kaya't maingat na nagpatuloy si James. Kahit sa lakas ng katawan niya, masasaktan pa rin siya kung tatamaan siya ng mga ito. Biglang pumasok din sa away ang lumalamon na demon. Hinawakan niya ang espada na nabuo ng liwanag ng Acme at sumugod kay James. Bago pa halos kumurap si James, naisara na ng lumalamon na demon ang puwang. Siya ay mas mahusay sa space at time path kaysa kay James. Sa makatuwid, hindi nahulaan ni James ang kanyang mga galaw. Lumitaw sa harap ni James ang kumikinang na mahabang espada bago pa man siya makapag-react. Si James ay likas na sinubukang umiwas. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nadurog ng isang napakalaking bigat at ang oras sa paligid niya ay bumagal. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay lubhang nabawasan, na naging dahilan upang hindi makaiwas sa espada sa oras. Tumagos ang espada sa katawan ni James, na agad na nagbukas ng malaking sugat. Ang liwanag ng Acme ay nagpakawala ng nakakatakot na puwersa, na kumalat sa buong katawan ni James at mabilis na sinira siya mula sa loob. Naramdaman ni James na nawawala ang puwersa ng kanyang buhay at pakiramdam niya ay mabilis siyang tumatanda. Sa takot, agad niyang itinaas ang kamay para kontrahin ang pag-atake.
Ang nag-aalab na enerhiya ng palad ni James ay lumipad patungo sa lumalamon na demon. Ang demonyong lumalamon ay agad na umatras matapos matagumpay na matamaan si James at madaling nakaiwas sa pag-atake. Sa sandaling iyon, walang awang inatake siya ng iba pang 11 espiritu ng kamatayan. Sabog ang kanyang katawan at nagdamo ng mas maraming sugat. Paulit-ulit na tinamaan si James habang lumalalim ang kanyang mga sugat. Si James ay napakalakas at kayang tumayo kasama si Terry Ackmins. Gayunpaman, hindi siya ganap na bihasa sa paths at hindi pa niya naabot ang Acme rank. Ang daan ng lumalamon ng demonyo ay mas mataas na naglagay kay James sa isang dehado. Galit na umungol si James, sick off. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang Ignis power sa mga death spirit. Ang mga espiritu ng kamatayan ay maingat na iniwasan ang lahat ng mga pag-atake ni James. Mabilis na sinamantala ni James ang pagkakataong umatras at lumikha ng distansya sa pagitan niya at ng lumalamon na demon. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang life path para gamutin ang mga sugat sa kanyang katawan. Bagamat gumaling kaagad ang kanyang mga pinsala sa labas, medyo malubha ang kanyang panloob na pinsala. Umatras din ang lumalamon na demonyo at pinagmasdan si James. Inaasahan niya na ang kanyang sword strike ay mawalan ng kakayahan kay James. Gayunpaman, puno pa rin ng sigla at kayang lumaban ang kanyang kalaban. Sa kabaligtaran, tila nadagdagan ang kapangyarihan ni James. Hindi nakakagulat na ang Omniscience Path ay kilala sa kapangyarihan nito. Kung mas seryoso siyang nasugatan, mas lumalakas siya. Kabanata 4259. Ang lumalamon na demonyo ay labis na hindi nasisiyahan. Dumaan siya sa maraming problema upang lumikha ng 12 espiritu ng kamatayan. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na pinawi ni James ang isa sa kanila. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa nang makita itong namatay sa harap niya. Gayunpaman, walang oras para sa kanya upang magdalamhati. Mahalagang malaman niya kung paano aalisin si James habang pinapaliit ang kanyang pagkatalo. Samantala, ang iba pang kalahok sa kompetisyon ay natipon sa malayo sa hangganan ng pormasayon na nakapalibot sa Sky Islands. Lahat ay nanunood ng laban ni James. Matapos masaksihan ang lakas ni James, lahat sila ay namangha. Dahil sa curiosity, nagtanong ang isang Terry Ackmin sa kanilang maagang yugto na may hawak na Light of Acme, at 12 espiritu ng kamatayan sa Eternal Boundless rank. Sino sa Greater Realms ang makakalaban sa gayong kakilakilabot na individual? Ang isa pang nilalang ay sumagot sa kanya, marahil ang mga Grand Patriarch o Patriarchs lamang mula sa 10 dakilang lahi. Talaga, sa mga kilalang powerhouse, dapat mayroong mga 20 o higit pa na maaaring tumagal sa kanya. Ang Greater Realm ay may kwentong kasaysayan, at maaaring may mga powerhouse pa rin na hindi natin alam. Maraming nilalang ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Napagpasyahan nila na ang mga Grand Patriarch at Patriarch ng 10 dakilang lahi lamang ang makakalaban sa lumalamon na demonyo. Ipinapahiwatig nito na ang kasalukuyang lakas ni James ay katumbas ng 20 o higit pang mga powerhouse na ito. Si James ay isang quasi-Acmin lamang at marami pa ring puwang para sa pagpapabuti. Kapag naabot na niya ang Permanence Acme rank o Terra Acme rank, halos hindi na siya magagapi. Noon, nakakulong pa rin ang dalawa sa isang pagkapatas. Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, si James at ang demonyong lumalamon ay hindi na nagmamadaling bumalik sa labanan. Tinitigan ni James ang devouring demon, at pagkatapos ay ang 11 death spirits, nagtanong, kung gusto mo ang Chaos Sacred Art, posibleng ibigay ko ito sa iyo. Gayunpaman, gaano ka katiyak na matagumpay mong linangin ito? Ito ang supernatural power ng Doom Race. Para malinang ito, kailangan ang Chaos Power. Ipinapalagay ng lumalamon na demon na si James ay natatakot at sinusubukang makipag-ayos. Walang awa siyang sumagot, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ibigay mo na lang sa akin. Ang aking alok ay nakatayo pa rin. Kung ibibigay mo ito sa akin, hindi ko sisirain ang iyong kaluluwa at papayagan kitang muling magkatawang tao. Kung isa sa alang-alang ang iyong cultivation rank, dapat ay maaari kang muling magkatawang tao ng buo ang iyong mga alaala.
Itinaas ni James ang isang daliri at ginalaw-galaw ito sa magkatabi, sinabing, hindi mo ito naiintindihan. Sigurado akong isa ka lang sa mga napakapangit na likha ni Yori. Gayunpaman, hindi kanya nagawang paikop ng lubusan. Sigurado akong nangako siya na ibibigay niya sa iyo ang paraan ng paglilinang ng Doom Race kapalit ng iyong pagkaalipin. Ang iyong ultimate goal ay ang Chaos Sacred Art, di ba? Imbes na si Yori, paano kung magtrabaho ka sa akin? Kaya kong ibigay sa iyo ang anumang inalok niya sa iyo. Ang mabuti pa, kaya kong ibigay sa iyo ang hindi niya kaya. Actually, hindi talaga confident si James na talunin ang Devouring Demon. Kahit na kaya niyang lipulin ang mga natitirang espiritu ng kamatayan, ang pakikipaglaban sa demonyong lumalamon ay mangangailangan ng malaking kabayaran. Maaaring siya ay sapat na mapalad na mapatay ang kanyang kalaban ngunit tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo sa proseso. Haha! Ngumisi ang lumalamon na demonyo at sinabing, ganyan ka baka walang muwang, Wyatt? Sa tingin mo ba, susukwan kita? Tumingin sa kanya si James at mahinahong sinabi, anything is possible if we can negotiate well. Hindi mo ba alam kung gaano nakakatakot si Elder Yori? Kahit pumayag akong sundan ka, papatayin niya ako kapag nalaman niya. Hindi lamang ang lumalamon na demonyo ang ayaw pagsilbihan si James, ngunit natatakot din siya sa mga kahihinatnan ng paggawa nito. Sagot ni James, alam kong malakas siya, pero gaano man siya kalakas, naabot lang niya ang ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Bukod dito, na-stock na siya sa Terra Acme rank at hindi pa nakapasok sa Kylum Acme rank. Hanggat hindi pa siya Kylum Acme, siguradong malalampasan ko siya. With a little more time, mas lalakas ako kaysa sa kanya. Dapat mong pag-isipang muli. Dapat ba tayong lumaban hanggang kamatayan o gumawa ng deal? Maaari mo akong pagsilbihan at maging aking errand boy. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang Chaos Sacred Art. Maaari ko ring bigyan ka ng Primal Mantra kung gusto mo rin. Hindi lang si Yori ang gustong makakuha ng Blithe Omniscience. Sobrang interesado din ako dito. Sino sa tingin mo ang may mas mataas na pagkakataong makuha ito? Gaano nakatagal mula nang siya ay ipinanganak, at paano ako? Kung iisipin mo, ang sagot sa kung sino ang may mas malaking potensyal ay medyo maliwanag. Bakit hindi mo pag-isipang muli? Unti-unting lumakas ang boses ni James. Kasabay nito ay mabilis ding tumaas ang kanyang aura. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumalamon na demonyo. Sa bawat hakbang niya, ang demonyong lumalamon ay umuurong ng kani-kanilang hakbang.